party, Mati. Nagulat si Doña Eleanor. Ano? Ituloy mo, pag-ulit ni Enzo, may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Pero sa isang kondisyon. Ako ang bahala kay Ara. Ako ang pipili ng isusuot niya. Ako ang mananatili sa tabi niya buong gabi. At sisiguraduhin kong sa gabing iyon, makikita ng lahat hindi ang babaeng gusto mong ipakita sa kanila. Makikita nila ang asawa ko. Ang hamon ay binitawan. Nakatingin si Doña Eleanor sa kanyang anak, at sa unang pagkakataon, nakita niya rito hindi ang masunuring tagapagmana, kundi ang isang lalaking handang lumaban. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Kung iyan ang gusto mo, Enzo. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli. Nang sabihin ni Enzo kay Ara ang tungkol sa party, ang unang naramdaman niya ay isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Isang party. Isang pagtitipon ng mga mayayaman at makapangyarihang tao na katulad ng mga Alcaraz. At siya, si Arabella Reyes, ang simpleng babae mula sa Batangas, ang magiging sentro ng atensyon. Pakiramdam niya ay isa siyang tupa na ihahanda para sa isang kapistahan. Hindi ko yata kaya, Enzo, mahinang sabi niya isang gabi, habang nakatayo sila sa pasilyo sa labas ng kanyang silid. Hindi ako sanay sa mga ganyan. Baka mapahiya lang kita. Tiningnan siya ni Enzo, at sa ilaw mula sa dingding, nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati, isang lambot, isang katiyakan. Hindi mo ako mapapahiya, Ara. At hindi ko hahayaang ipahiya ka ni Numan. Ang mga salitang iyon ay dapat nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit nagdulot lang ito ng higit na kalituhan. Sino ba talaga si Enzo Alcaraz? Ang aroganting boss na halos hindi siya kilala sa opisina. Ang lalaking nag-iwan sa kanya ng responsibilidad sa loob ng 5 taon. O ang lalaking ito ngayon na tila handang protektahan siya. Ang gabi ng party ay dumating ng mas mabilis kaysa sa gusto niya. Inaasahan niyang papasok sa kanyang silid ang personal shopper ni Doña Eleanor, bit-bit ang isang malaswa o katawa-tawang bestida na sadyang pinili para sa kanya. Ngunit sa halip, si Enzo mismo ang kumatok sa kanyang pinto. May dala itong isang malaking kahon. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang simple, ngunit napakagandang bestida. Kulay navy blue, gawa sa malambot na tela, at may disenyong klasikong hindi kumukuha ng atensyon, ngunit sumisigaw ng elegance. Hindi ito magarbo. Hindi ito malaswa. Perpekto ito. Saan galing ito? Tanong ni Ara, hindi maitago ang pagkamangha. Pinili ko, simpleng sagot ni Enzo, bahagyang nakaiwas ng tingin na para bang nahihiya. Gusto kong makita nila ang nakikita ko. Nag-init ang mga pisngi ni Ara. Ang nakikita ko. Ano ba ang nakikita niya? Isang pagkakamali? Isang responsibilidad? O isang bagay na higit pa? Sa unang pagkakataon, pinili niyang huwag nang magtanong. Isinuot niya ang bestida. Pagbaba nila sa grand staircase, si Enzo ay nasa kanyang tabi, ang kamay ay nakahawak ng marahan sa kanyang likod. Suot nito ang isang itim na suit na lalong nagpalitaw sa kanyang matikas na tindig. Para silang isang mag-asawa mula sa pelikula. Isang mag-asawang nagmamahalan. Isang magandang kasinungalingan. Gaya ng inaasahan, ang hardin ng mansyon ay puno ng mga taong nakabihis ng magagara. Ang mga alahas ay kumikinang, ang mga tawanan ay malalakas, at ang mga tingin ay matatalim. Nang pumasok sila, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Naramdaman ni Ara ang daan-daang matang humuhusga sa kanya. Ang mga bulungan ay parang bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Hinigpitan niya ang kapit sa braso ni Enzo. Just stay with me, bulong nito sa kanya. Huwag mo silang pansinin. Pero mahirap hindi pansinin ang isang babaeng mataba, na kamag-anak pala ni Enzo, na lumapit sa kanila na may mapanuyang ngiti. Enzo, iho. Finally, ipinakilala mo na rin ang asawa mo, sabi ng ginang, ang salitang i-asawa ay puno ng pagdududa. Tumingin ito kay Ara mula ulo hanggang paa. Sabihin mo nga sa akin, iha, ano ba ang sikreto mo? Maraming babae ang naghabol sa pamangkin kong ito, mga mayayaman, magaganda, edukada pero ikaw ang nakakuha. You must have this special talent. Ang insulto ay malinaw at direkta. Naramdaman ni Ara na namula ang kanyang mukha at gusto na lang niyang magpalamon sa lupa.
Akmang sasagot siya ng isang pilit na ngiti nang higpitan ni Enzo ang pagkakaakbay sa kanya at hinarap ang tiyahin. Hindi siya kailangan ng sikreto, tita, malamig na sabi ni Enzo, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Pagmamahal ang kailangan. Isang bagay na hindi nabibili o napag-aaralan. At maswerte ako dahil ibinigay niya iyon sa akin ng walang kapalit. Natigilan ang ginang. Maging si Ara ay natigilan. Ang mga salitang iyon, kahit alam niyang bahagi lang ng isang palabas, ay tumago sa kanyang puso. Walang nakaimik sa paligid nila. Kinuha ni Enzo ang kamay ni Ara at dinala siya palayo sa grupo. Salamat, halos pabulong na sabi ni Ara nang makalayo sila. Wala iyon. Sinabi ko lang naman ang totoo, sagot ni Enzo, ngunit hindi siya nito tiningnan. Ang buong gabi ay ganoon. Bawat mapanuyang tingin, bawat nakakainsultong tanong, ay sinasalag ni Enzo. Hindi siya nito iniwan. Siya ang naging kalasag niya. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Doña Eleanor mula sa malayo. Ang plano nito ay nabigo. Nang mag-umpisa ng umuwi ang mga bisita, dinala siya ni Enzo sa balkonahe na tanaw ang hardin. Tahimik sila ng ilang sandali, pinapakinggan ang malamyos na musika at ang huni ng mga kuliglig. Salamat talaga, Enzo, ulit ni Ara. Hindi mo kailangang gawin iyon. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Kailangan kong gawin iyon. Asawa kita, Ara. Kahit sa papel lang, asawa kita. Huminga ito ng malalim. Ang totoo, ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Napakunot ang noo ni Ara. Para saan? Dahil sa'yo, sa inyo ni Dylan, parang natututo ulit akong huminga. Ang buhay ko, palagi itong nakaplano. Ang pag-aaral, ang trabaho, ang kumpanya, pati ang dapat kong pakasalan. Nakakasakal. Pero ikaw simple lang ang buhay mo sa Batangas, pero malaya ka. Hinahangaan ko iyon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang totoong Enzo. Hindi ang sihi, hindi ang tagapagmana. Kundi ang isang lalaking pagod at nalulungkot. Isang lalaking nakakulong din sa isang gintong hawla. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso nito. Hindi ka na nag-iisa ngayon, Enzo. Nagulat ito sa ginawa niya, ngunit hindi nito inalis ang kamay niya. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakikita niya ang kanyang sarili sa pagkislap ng mga mata nito. Nararamdaman niya ang hininga nito sa kanyang balat. Ito na ba iyon? Isang tunay na sandali sa gitna ng lahat ng pagkukunwari. Ang labi nito ay dahan-dahang bumababa patungo sa kanya. Napapikit si Ara, naghihintay. Ngunit bago maglapat ang kanilang mga labi, isang malakas na tunog ng cellphone ang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Mabilis na lumayo si Enzo, tila nagising sa isang panaginip. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sorry, sabi nito at sinagot ang tawag, tumalikod kay Ara. Naiwan si Ara na nakatayo, ang puso ay kumakabog ng mabilis. Ano ang nangyayari sa kanya? Bakit niya hinayaan iyon? Bakit, sa isang saglit, ay ginusto niya iyon? Kinabukasan, habang sinusubukan niyang kalimutan ang gabing iyon at ang muntik na nangyari, tumunog ang kanyang sariling cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Hey Ara, it's Katrina Sandoval. I heard about you and Enzo. Pwede ba tayong mag-usap? I just want to wish you well. Katrina Sandoval. Ang pangalan ay parang isang matalim na salamin sa isipan ni Ara. Ito ang pangalan ng babaeng dapat ay nasa posisyon niya ngayon. Ang maganda, mayaman at perpektong kasintahan ni Enzo. Ang babaeng nasaktan dahil sa kanya. Pinagmasdan ni Ara ang text message sa kanyang cellphone ng paulit-ulit. Ano ang gusto nito? Bakit ito nakikipag-ugnayan sa kanya? Ang isang bahagi niya ay nagsasabing huwag itong pansinin, na walang mabuting maidudulot ang pakikipag-usap sa nakaraan ni Enzo. Ngunit ang isa pang bahagi, isang bahaging nag-ugat sa awa at sa kaunting pagkakasala, ay nagsasabing dapat niya itong harapin. Marahil, kailangan din ni Katrina ng isang pagtatapos. Pumayag si Ara. Nagkasundo silang magkita sa isang tahimik na coffee shop, sa isang mamahaling hotel, isang lugar na hindi pamilyar kay Ara, isang lugar na malinaw na teritoryo ni Katrina.
Pagdating ni Ara, naroon na si Katrina, nakaupo sa isang mesa sa sulok. Totoo nga ang mga litratong nakita niya noon sa mga magasin. Si Katrina ay napakaganda. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na mukhang mas mahal pa sa lahat ng damit ni Ara na pinagsama-sama. Ang buhok nito ay perpektong alon-alon, at ang makeup nito ay halos hindi mo mapapansin, ngunit nagpapatingkad sa kanyang perpektong kutis. Nang makita siya nito, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ara, thank you for coming, sabi ni Katrina, tumatayo para batiin siya. Ang kanyang boses ay malambing at edukada. Walang anuman, sagot ni Ara, umupo sa silyang nasa tapat nito. Naramdaman na naman niya ang panliliit, ang pakiramdam na hindi siya kabilang. I'm sorry kung inistorbo kita, pagsisimula ni Katrina. Gusto ko lang personal na sabihin na masaya ako para sa inyo ni Enzo. Tumingin ito sa kanyang tasa ng tsaa. Aminado ako, noong una, sobrang sakit. Akala ko, ako na ang pakakasalan niya. Pero siguro, ganoon talaga. May mga bagay na hindi para sayo, kahit gaano mo pa kagusto. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Katrina, at mabilis niya itong pinunasan. Sorry. Nagiging emosyonal na naman ako. Ang gusto ko lang sabihin ay nakikita kong masaya si Enzo sa'yo. At iyon lang ang mahalaga sa akin. Ang makita siyang masaya. Ang sinseridad sa boses ni Katrina ay nakakahawa. Nagsimulang makaramdam ng awa si Ara. Hindi ito ang masamang kontrabida na nasa isip niya. Isa lang itong babaeng nasaktan na ngayon ay sinusubukang maging marangal sa kabila ng lahat. Salamat Katrina, sabi ni Ara. At sorry sa lahat. Umiti si Katrina, isang ngiting malungkot. Huwag kang mag-sorry. Walang may kasalanan. Siguro, ganyan talaga magmahal si Enzo. Biglaan. Intense. Noong una, akala ko seryoso siya sa akin. Pero siguro, nakita niya sa'yo ang hindi niya nakita sa akin. Maswerte ka. Mayroong pait sa huling salita. Tumingin si Katrina sa labas ng bintana na para bang may malalim na iniisip. Alam mo, minsan iniisip ko kung ano ang nagpabago sa isip niya. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Isang araw, naghahanda na kami sa kasal. Tapos kinabukasan, ayaw na niya. Pagkatapos huminto ito at lumingon kay Ara na may pag-aalala. Ay, nako, sorry. Hindi ko dapat sinasabi to, baka isipin mo, sinisiraan ko siya. Hindi, okay lang. Ano iyon? Tanong ni Ara, ang kuryosidad ay nagsisimula ng pumalit sa awa. Nag-atubili si Katrina na para bang nag-iisip kung dapat ba niyang ituloy. Wala naman. Siguro nagkataon lang. Mabuti na lang talaga nahanap ka niya lalo na noong mga panahong iyon. Tamang-tama ang timing. Tumingin ito kay Ara, ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Lalo na nung nalaman niyang hindi na matutuloy ang merger ng kumpanya namin. Merger? Ang salita ay tumatak sa isipan ni Ara. Anong merger? Anong merger? Hindi napigilang tanong ni Ara. Nagulat si Katrina na para bang nakapagsalita ito ng hindi dapat. Oh, my God. Hindi niya sinabi sa'yo. Tinakpan nito ang kanyang bibig. Nako, Ara, I'm so sorry. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Siguradong hindi iyon ang dahilan. Mahal ka talaga ni Enzo. Aksidente lang sigurong nagkasabay ang lahat. Ngunit ang lason ay naitanim na. Ang mga salita ni Katrina, hindi na matutuloy ang merger, tamang-tama ang timing, mabuti na lang nahanap ka niya, ay umikot-ikot sa isip ni Ara. Ang kasal ba nila ni Enzo ay hindi lang tungkol sa negosyo? Ang pag-atras ba ni Enzo ay dahil sa isang business deal na hindi natuloy? At ang paghahanap ba niya kay Ara ay isang paraan para makahanap ng bagong solusyon? Isang tagapagmana na hindi na niya kailangang makuha sa pamamagitan ng kasal kay Katrina? Hindi. Hindi maaari. Pinagtanggol siya ni Enzo. Naramdaman niya ang sinseridad nito sa balkonahe. Ngunit ang pagdududa, minsan na itanim, ay mabilis kumalat na parang lason. Biglang tumunog ang cellphone ni Katrina na nasa ibabaw ng mesa. Ay, sorry. Ito na siguro ang sundo ko. Kinuha niya ang kanyang bag at nagmamadaling tumayo. Salamat ulit sa oras mo, Ara.
Sana maging magkaibigan tayo. Sa pagmamadali nito, aksidenteng inasagi ni Katrina ang kanyang cellphone, at nahulog ito sa sahig, malapit sa paanan ni Ara. Ay, sorry, ang clumsy ko, sabi ni Katrina. Yumuko si Ara para kunin ang cellphone. At sa sandaling iyon, umilaw ang screen, ipinapakita ang isang email notification. Ang puso ni Ara ay biglang kumabog ng mas mabilis. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa screen. From Alcaraz Corp Legal Debt. Subject, Final Notice, Alcaraz-Sandoval Merger Cancelled. Kinuha ni Katrina ang cellphone mula sa kamay ni Ara. Salamat, sabi nito, umiti at nagmamadaling umalis na parang walang nangyari. Naiwan si Ara na nakaupo, nakatitig sa kawalan. Ang kape sa harap niya ay lumamig na. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang ayaw niyang makita. Ang sulat na walang pangalan. Ang paghahanap ni Enzo. Ang biglaang alok ng kasal. At ngayon, ang isang kinanselang merger. Ang pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang puso pagkatapos ng gabi ng party ay biglang nalanta. Napalitan ito ng isang malamig at mapait na pagdududa. Umuwi siya sa mansyon na parang isang multo. Ang bawat sulok na dati ay nakakatakot lang, ngayon ay tila nanunuya. Ang bawat ngiti ng mga katulong ay parang isang pangungutya. Dumiretso siya sa library, ang lugar kung saan unang ipinakita sa kanya ang isang kontrata. Sa isang sulok, may isang maliit na filing cabinet. Sinubukan niya itong buksan. Hindi nakalock. Sa ilalim ng letrang E, nakita niya ang isang folder. Sandoval Corp. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga dokumento. Mga plano. Mga proposal. Mga draft ng kontrata para sa isang malaking pagsasanib puwersa sa pagitan ng Alcaraz Corporation at Sandoval Corporation. At sa ibabaw ng lahat, isang memo na may petsang ilang linggo bago siya hanapin ni Enzo. Nakasulat sa malalaking pulang letra, merger terminated. Napasandal si Ara sa pader. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lalaking nagtanggol sa kanya. Ang lalaking halos humalik sa kanya. Ang lalaking nagsimulang magpatibok muli ng kanyang puso. Lahat ba iyon ay isang kasinungalingan? May nagbago kay Ara. Iyon ang unang napansin ni Enzo. Pagkatapos ng gabi ng party, may isang pader na unti-unting gumuho sa pagitan nila. Naramdaman niya iyon sa balkonahe, ang init ng kamay nito sa kanyang braso, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ang hiningang naghahalo sa hangin. Sa isang saglit, hindi sila si Enzo at Ara, ang CE at ang sekretarya, ang mayaman at ang mahirap. Sila ay dalawang taong naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Pero kinabukasan, ang pader ay hindi lang bumalik. Mas tumaas pa ito at mas naging matibay. Nagsimula sa maliliit na bagay. Umiiwas na si Ara sa kanyang mga mata. Ang mga sagot niya sa tanong ni Enzo ay laging maikli at walang emosyon. Okay lang. Wala. Pagod lang ako. Ang munting ngiti na nakita niyang sumilay sa mga labi nito habang naglalaro sila ni Dylan ay naglaho na, napalitan ng isang formal at malayong maskara. May problema ba, Ara? Tanong niya isang gabi, nang salubungin niya ito sa pasilyo. Wala, sagot nito, hindi man lang tumitingin sa kanya, at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa silid nito. Naiwan si Enzo na nakatayo, gulong-gulo. Ano ang nangyari? May nasabi ba siyang mali? May nagawa ba siyang hindi niya napansin? Ang pag-asang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib ay napalitan ng pagkabigo. Habang sinusubukan niyang buuin ang kanilang peking pamilya, tila mas lalo lang itong nagkakawatak-watak. Ang sitwasyon ay lalo pang pinalala ng kanyang ina. Dahil nabigo ang plano ni Doña Eleanor na ipahiya si Ara sa party, ibang stratehiya naman ang ginamit nito. Hindi na nito kay na iniinsulto si Ara. Sa halip, ginamit nito ang pinakamatalas na sandata, ang pagiging isang mapagmahal na lola. Lagi nitong binibigyan ng mga mamahaling laruan si Dylan, mga bagay na alam ni Enzo na hindi gusto ni Ara na matutunan ng bata. Dinadala nito ang bata sa mga mamahaling restaurant, tinuturuan itong maging pihikan sa pagkain. At sa harap ni Enzo, ipinapakita nito ang isang imahe ng isang perpektong lola. Ngunit sa likod ni Enzo, alam niyang iba ang nangyayari. Isang araw, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan.
Naabutan niya si Ara na umiiyak sa hardin habang si Dylan ay nasa loob ng bahay. Ara! Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Umiling lang si Ara, mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha. Wala. Napuwing lang ako. Ngunit ng gabi ring iyon, narinig niya ang usapan ng dalawang kasambahay sa kusina. Kawawa naman si Maam Ara. Kanina, sinabihan na naman ni Donya. Kinuha daw ni Maam Ara yung bagong laruan ni Sir Dylan dahil ayaw niyang paglaruan. Ang sabi ni Donya, bakit mo ipinagkakait sa anak mo ang mga bagay na hindi mo kayang ibigay sa kanya? Nga. Narinig ko rin. Sabi pa, wag mong turuan ang apo ko na maging kasing simple mo. Isang alkaras siya. Naramdaman ni Enzo ang pag-init ng kanyang ulo. Kaya pala, ang kanyang ina ay nagsasagawa ng isang psychological war laban kay Ara. Unti-unti nitong sinisira ang kumpiyansa ni Ara bilang isang ina. At si Ara, sa kanyang tahimik na dignidad, ay tinitis lahat ng ito ng mag-isa. Kinabukasan, hinarap niya ang kanyang ina sa opisina nito sa bahay. Ma, tigilan mo na ang ginagawa mo kay Ara, mariing sabi ni Enzo, isinara ang pinto. Tumingin si Doña Eleanor mula sa mga papeles na binabasa nito, walang bahid ng gulat sa mukha. Hindi kita maintindihan, Enzo. Ano ang ginagawa ko? Huwag na tayong maglokohan pa, maalam kong sinasaktan mo siya ng patalikod. You're trying to prove that she's an unfit mother, galit na sabi ni Enzo. Bakit mo ba ginagawa to? Dahil ginagawa ko kung ano ang tama para sa pamilyang ito, tumaas na rin ang boses ni Doña Eleanor. Ang babaeng iyan ay hindi nababagay dito. At lalong hindi siya nababagay magpalaki ng isang tagapagmana ng mga alcaraz. Kung hindi mo kayang gawin ang maruming trabaho, Enzo, ako ang gagawa para sa'yo. Aalisin ko siya sa buhay natin para matahimik na ang lahat. Hindi siya aalis, sigaw ni Enzo, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Ang galit niya ay hindi lang para sa kanyang ina, kundi para na rin sa kanyang sarili, sa sarili niyang karuwagan. Kailangan siya ni Dylan. At kailangan ko siya. Hindi mo ba naiintindihan yon? Ang kailangan mo ay isang disenteng asawa. Ang kailangan ng pamilyang ito ay isang malinis na pangalan. Si Dylan ang tagapagmana, ma. Kailangan ko si Ara para sa kanya. Ang mga salitang iyon. Sa sandaling lumabas ang mga iyon sa bibig ni Enzo, alam niyang nagkamali siya. Hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Ang gusto niyang sabihin ay, mahal ko na yata siya, ma. At mahal ko ang anak namin. Pero ang lumabas ay ang mga salitang nakasanayan na niyang gamitin. Mga salitang nakabatay sa obligasyon, sa pangalan, sa mana. At sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, hindi niya alam na may isang taong nakarinig. Nakatayo si Ara sa pasilyo, dala ang isang baso ng tubig na sana ay ibibigay niya kay Enzo. Ngunit nabitawan niya ito. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay hindi narinig ni na Enzo at Doña Eleanor dahil sa kanilang sigawan. Ngunit para kay Ara, ang tunog na iyon ay ang tunog ng kanyang puso na tuluyang nabasag. Si Dylan ang tagapagmana, ma. Kailangan ko si Ara para sa kanya. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, kinukumpirma ang lahat ng kanyang mga takot, ang lahat ng lason na itinanim ni Katrina sa kanyang isipan. Hindi siya mahal ni Enzo. Hindi siya kailanman minahal ni Enzo. Siya ay isang kasangkapan. Isang inkubator para sa tagapagmana. Isang paraan para masigurong ang pangalan ng mga alcaraz ay magpapatuloy. Ang lahat ng kabaitan, ang pagtatanggol sa party, ang muntik na halik, lahat ay isang malaking pagpapanggap. Isang stratehiya para makuha ang kanyang tiwala at masigurong mananatili siya sa kanyang papel. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hakbang palayo sa library ay isang hakbang palayo sa peking pamilyang sinubukan niyang paniwalaan. Pagdating niya sa kanyang silid, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang numero ng kanyang matalik na kaibigan sa Batangas, ang nag-iisang taong nakakaalam ng kanyang sekreto. Nang sagutin nito ang tawag, isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Ara, isang salitang basag at puno ng sakit. Tulungan mo ako. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang isang malakas na hikbi. Pwede ba akong makituloy sa'yo? Uwi na ako. Ang sakit ay may kakaibang epekto. Minsan, pinahihina ka nito.
Pero minsan, binibigyan ka nito ng isang uri ng kalinawan, isang mapait at malupit na kalinawan. Habang nakaupo si Ara sa kanyang silid, pagkatapos ng tawag sa kanyang kaibigan, lahat ay naging malinaw na. Ang mga maliliit na piraso ng palaisipan ay nabuo, at ang larawang kanyang nakikita ay isang larawan ng panlilinlang. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Ang pumalit sa lungkot ay isang malamig na galit. Galit sa sarili dahil nagpadala siya. Nagpaasa. Galit kay Enzo dahil sa paggamit nito sa kanya. At higit sa lahat, galit kay Katrina, ang babaeng nag-orkestra ng lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial. Katrina, sabi ni Ara nang sagutin ang tawag. Ara, napatawag ka? May problema ba? Ang boses sa kabilang linya ay puno pa rin ng kunwaring pag-aalala. Gusto kitang makita. Ngayon na, mariing sabi ni Ara, walang bahid ng anumang emosyon sa kanyang boses. Sa coffee shop kung saan tayo huling nagkita. Pumayag si Katrina. Alam ni Ara na darating ito. Hindi nito palalampasin ang pagkakataong makita ang resulta ng kanyang obra maestra. Hindi na nag-abala si Ara na mag-ayos. Isinuot lang niya ang unang damit na kanyang nakita. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, walang sinuman ang pumansin sa kanya. Isa siyang multo sa bahay na iyon at mas mabuti na iyon. Pagdating niya sa coffee shop, naroon na si Katrina, nakangiti na parang isang anghel. Umupo si Ara sa tapat nito at walang paligoy-ligoy na nagsalita. Alam ko na ang lahat. Ang ngiti sa labi ni Katrina ay hindi nagbago. Ang alin, Ara? Ikaw ang nagpadala ng sulat, diretsang sabi ni Ara. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Ang paghahanap sa amin ni Enzo. Ang pagdating niya sa Batangas. Lahat. Tinitigan siya ni Katrina ng ilang segundo. At pagkatapos, dahan-dahan, ang matamis ng ngiti ay napalitan ng isang mapanuyang tawa, isang tawang malamig at walang kagalakan. Nawala na ang nagpapanggap na anghel. Ang kaharap niya ngayon ay ang demonyo. Ang galing, sabi ni Katrina, pumapalakpak pa ng marahan. Akala ko mas matatagalan ka bago mo malaman. I must say, I'm impressed. Kinuyom ni Ara ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Bakit? Ano nang kasalanan ko sa'yo? Ikaw. Tumaas ang kilay ni Katrina. Wala kang kasalanan. Isa ka lang collateral damage. Ang may kasalanan dito ay ang mahal mong asawa. Si Enzo. Tumingin ito kay Ara, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ininsulto niya ako. Ininsulto niya ang pamilya ko. Ipinahiya niya ako sa buong lipunan nang kanselahin niya ang kasal namin. Akala niya, ganoon lang kadali iyon? Hindi. Gusto kong maramdaman niya ang sakit. At ano pa ba ang masasakit sa kanya, kaysa sa ipasok sa perpekto niyang mundo ang isang iskandalo? Ang isang pagkakamali? Ikaw at ang anak mo. Napasinghap si Ara. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lamig ng mga salita ni Katrina. Gusto kong panoorin siyang masira, pagpapatuloy ni Katrina, na para bang nagkukwento lang ng isang pelikula. Gusto kong makita siyang mamili sa pagitan ng pamilya niya at ng bastarda niyang anak. Gusto kong makita kung paano siya wawasakin ng sarili niyang ina. At ang pinakamasayang bahagi. Lumapit ito sa mesa. Masaya akong panoorin kang masira kasama niya. Tumayo si Ara. Wala na siyang kailangang marinig. Bawat salita ni Katrina ay isang kumpirmasyon. Isang patunay na siya ay isang bala lamang sa baril na ipinutok ni Katrina papunta kay Enzo. Tapos ka na ba? Malamig na tanong ni Ara. Nagkibit balikat si Katrina. Sa ngayon. Enjoy your happily ever after, Ara. I'm sure it will last. Tumalikod si Ara at umalis, hindi na lumingon pa. Pag-uwi niya sa mansyon, dumiretso siya sa library. Kinuha niya ang folder ng Sandoval Corp. At hinawakan ito ng mahigpit. Naghintay siya. Hindi nagtagal, pumasok si Enzo sa bahay. Mukha itong pagod at balisa. Nang makita siya nito sa sala, lumapit ito. Ara, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap, sabi nito, may pag-aalala sa boses. Ang pag-aalalang iyon ay parang lason sa pandinig ni Ara. Isang pagpapanggap. Hindi siya sumagot. Sa halip, inihagis niya ang folder sa paanan nito.
Ang mga papeles ay kumalat sa makintab na sahig na marmol. Ano to? Gulat na tanong ni Enzo. Huwag ka nang magpanggap, Enzo, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit at sakit. Alam ko na. Ang tungkol sa merger. Ang tungkol sa totoong dahilan kung bakit mo kami hinanap. Yumuko si Enzo at pinulot ang isang papel. Nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagkalito, naging pagkabigla at pagkakasala. Ang reaksyong iyon ang huling patunay na kailangan ni Ara. Ara, let me explain. Pagsisimula nito. Explain what? Sigaw ni Ara, at sa wakas, bumagsak ang mga luhang kanina pa niya tinitiis. Ipaliwanag mo na ginamit mo lang ako. Na ang anak ko ay isa lang pamalit sa isang business deal na hindi natuloy. Na lahat ng kabaitan mo, lahat ng sinabi mo ay kasinungalingan. Laruan niyo lang pala ako. Isang kasangkapan sa laro ng mayayaman. Hindi totoo yan, Ara, sigaw pabalik ni Enzo, lumalapit sa kanya. Huwag kang lalapit, hiyaw ni Ara, umatras. Narinig kita kanina. Narinig ko ang pag-uusap ninyo ng nanay mo. Si Dylan ang tagapagmana. Kailangan ko si Ara para sa kanya. Iyon lang pala ako sayo. Ang ina ng tagapagmana mo. Natigilan si Enzo. Ang mukha niya ay napuno ng sakit at pagsisisi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na maging siya ay hindi lubos na naiintindihan? Paano niya sasabihin na ang mga salitang iyon ay isang pagkakamali, isang lumang script na hindi na niya dapat binigkas? Pero para kay Ara, ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Tumalikod siya at tumakbo paakyat sa kanyang silid. Mabilis niyang isinilid sa isang bag ang ilang damit nila ni Dylan. Dumiretso siya sa silid ng anak na nooy mahimbing na natutulog. Binuhat niya ito ng maingat, niyakap ng mahigpit at hinalikan sa noo. Patawarin mo si Mama, anak, bulong niya. Dahan-dahan siyang bumaba. Naabutan niya si Enzo na nakatayo pa rin sa gitna ng sala, parang isang estatuang nabasag. Nang makita siya nito na dala-dala si Dylan at ang isang bag, nataranta ito. Ara, saan ka pupunta? Huwag mong gawin to, please, T. Pagmamakaawa nito. Hindi siya pinansin ni Ara. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa pinto. Hinawakan ni Enzo ang kanyang braso. Ara, mag-usap tayo. Please, T. Tiningnan siya ni Ara, ang mga mata ay walang buhay. Wala na tayong dapat pag-usapan. Marahan ngunit may diin niyang inalis ang kamay nito. Binuksan niya ang malaking pinto at lumabas sa malamig na gabi, hindi na lumingon pa. Nang makasakay siya sa taxi na naghihintay sa labas ng gate, doon lang niya pinakawalan ang isang malakas na hikbi, niyakap ang kanyang natutulog na anak na tila ito ang kanyang nag-iisang salbabida sa gitna ng isang malawak at madilim na karagatan. Sa loob ng mansyon, gumuho si Enzo. Napaluhod siya sa sahig na marmol, ang mga papel ng Sandoval merger ay nakakalat sa kanyang paligid. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakita niya ang isang nakatuping papel. Isang sulat. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Ang sulat kamay ni Ara ay simple at diretso. Pinalaya na kita sa responsibilidad mo. Hayaan mo na kaming mamuhay ng payapa. Ang katahimikan. Iyon ang unang bumalot kay Enzo matapos ang pag-alis ni Ara. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa sigawan nila kanina. Ang malawak na sala ng mansyon ay biglang naging isang malamig at walang katapusang espasyo. Ang bawat mamahaling gamit, bawat painting sa dingding, ay tila nanunuya sa kanya. Ano ang halaga ng lahat ng ito kung wala naman sila? Pinalaya na kita sa responsibilidad mo. Ang mga salita sa sulat ay parang apoy na pumapaso sa kanyang mga kamay. Responsibilidad. Iyon ba talaga ang tingin ni Ara sa lahat? Isang obligasyon. Marahil, noong una. Aaminin niya. Noong una, ang paghahanap niya kay Ara ay bunsod ng pagkakasala at ng bigat ng tungkulin. Ngunit kailan ito nagbago? Kailan nagsimulang ang pagtingin niya kay Ara ay hindi na lang bilang ina ng kanyang anak, kundi bilang isang babaeng hinahangaan niya? Kailan nagsimulang ang tunog ng tawa ni Dylan ay naging musika sa kanyang pandinig? Kailan nagsimulang ang malungkot na mansyon na ito ay nagkaroon ng bahid ng pagiging isang tahanan dahil sa presensya nila? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, sa pag-alis nilang dalawa,
Tila kinuha nila ang kanyang puso at ang kanyang kaluluwa. Ang pakiramdam ay hindi tulad ng pagkawala ng isang itagapagmana. Ang pakiramdam ay tulad ng pagkawala ng kanyang pamilya. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya paakyat sa hagdanan, ang bawat hakbang ay mabigat. Dumiretso siya sa silid na tinuluyan ni Ara at Dylan. Bukas ang pinto. Ang kama ay maayos na, ngunit ang amoy ni Ara ay naroon pa rin, isang banayad na amoy ng sabon at ng hangin ng probinsya. Sa ibabaw ng kama, may isang maliit na bagay na naiwan. Isang laruang kotse na gawa sa kahoy. Ang paboritong laruan ni Dylan, ang laruang ibinigay niya rito noong una silang maglaro. Kinuha ni Enzo ang laruan. Ang liit nito sa kanyang palad. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Napaupo siya sa gilid ng kama at sa unang pagkakataon mula noong siya ay bata pa, umiyak si Enzo Alcaraz. Umiyak siya hindi dahil sa galit o pagkabigo, kundi dahil sa isang malalim at nakakawasak na sakit ng pagkawala. Ang lahat ng pagkakamali niya ay malinaw na ngayon. Ang kanyang karuwagan. Ang kanyang pagiging sunod-sunuran sa kanyang ina. Ang kanyang kahangalan sa paggamit ng mga salitang nakasakit kay Ara. Kailangan ko si Ara para sa kanya. Isang kasinungalingan. Ang totoo ay, kailangan ko si Ara. Period. Matapos ang ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit napalitan na ito ng isang bagay, determinasyon. Isang determinasyong hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Bumaba siya. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, nakatayo, may isang nagtatagumpay ng ngiti sa mga labi. Mabuti naman at natauhan ka na, anak, sabi ni Doña Eleanor. Isang problema na ang nawala. Ngayon, maaari na nating ayusin ang gulo na idinulot ng babaeng iyon. Tumingin si Enzo sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang makapangyarihang matriarch ng mga Alcaraz. Ang nakita niya ay isang babaeng natatakot na mawala ang kontrol, natatakot na madumisan ang pangalan ng pamilya. Hindi siya isang problema, malamig na sabi ni Enzo. Siya ang pamilya ko. Natigilan si Doña Eleanor. Ano nang pinagsasabi mo? Iniwan ka na niya. Iniwan niya ako dahil sa'yo. Dahil sa akin. Dahil sa mundong ito na puno ng pagkukunwari, sabi ni Enzo, bawat salita ay may diin. Sa buong buhay ko, sinunod ko ang lahat ng gusto niyo. Nag-aral ako ng kursong gusto niyo. Pinatakbo ko ang kumpanya sa paraang gusto niyo. Muntik ko nang pakasalan ang babaeng gusto niyo para sa akin. Lahat para sa pangalan ng pamilya. Lumapit siya sa ina, ang mga mata ay matalim. Pero ngayon, tapos na iyon. Pinili ninyo ang pangalan ng pamilya, mapinipili ko sila. Ang mukha ni Doña Eleanor ay napuno ng hindi makapaniwalang galit. Kung aalis ka sa pamamahay na ito para hanapin ang babaeng iyon, huwag ka nang babalik. Itatakwil kita, Enzo. Wala kang mamanahin kahit isang sentimo. Ito na ang huling barahan ng kanyang ina. Ang sandata na palagi nitong ginagamit laban sa kanya. Ngunit sa gabing ito, wala na itong epekto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Enzo. Kunin niyo na ang lahat, ang pera, ang kumpanya, ang pangalan. Wala akong pakialam. Dahil sa pag-alis ni Ara at Dylan, naintindihan ko na kung ano ang totoong kayamanan. At hindi iyon nabibili ng pera. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang cellphone at ang susi ng sasakyan. Saan ka pupunta? Sigaw ng kanyang ina, ang boses ay puno na ng desperasyon. Hahanapin ko ang pamilya ko, sagot ni Enzo, hindi na lumingon pa. Bago siya lumabas ng pinto, huminto siya at nag-dial ng isang numero sa kanyang cellphone. Katrina, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Enzo, napatawag ka? Narinig ko ang balita. I'm so. Huwag ka nang magpanggap, putol ni Enzo. Alam ko na ang lahat. Alam kong ikaw ang nagpadala ng sulat. Alam ko ang laro mo. Natahimik ang kabilang linya. Sinira mo ang buhay ko, pagpapatuloy ni Enzo, ang bawat salita ay mabigat. Sinira mo ang pagkakataon kong maging masaya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Hindi bilang isang Alcaraz, kundi bilang isang taong sinaktan mo. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Katrina.
Lumabas siya ng mansyon at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang mga ilaw ng bahay na dati isimbolo ng kanyang tagumpay ay tila mga mata ng isang halimaw na nagmamasid sa kanyang pag-alis. Pinaharurot niya ang sasakyan, papalayo sa kanyang nakaraan, papalayo sa kanyang gintong kulungan. Wala siyang plano. Hindi niya alam kung saan eksaktong hahanapin si Ara. Ang tanging alam niya ay ang lugar kung saan unang gumuho at unang nabuo ang kanyang mundo. Batangas. Doon siya magsisimula. Hahanapin niya sila. At sa pagkakataong ito, hindi dahil sa responsibilidad. Hahanapin niya sila dahil mahal niya sila. At handa siyang isuko ang lahat para sa kanila. Ang biyahe papuntang Batangas ay parang isang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng kadiliman ng probinsya, at ang isipan ni Enzo ay isang karera ng mga paano kung. Paano kung hindi na niya sila mahanap? Paano kung huli na ang lahat? Paano kung hindi na siya kayang patawarin ni Ara? Ngunit itinaboy niya ang mga pagdududa. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, sigurado siya sa kanyang ginagawa. Hindi ito utos ng kanyang ina o ng board of directors. Ito ang utos ng kanyang puso. Nakarating siya sa maliit na bayan kung saan niya unang nakita si Dylan. Madaling araw na. Ang hangin ay amoy dagat at lupa. Nagtanong-tanong siya. Sa isang maliit na tindahan na nagbubukas pa lang, may isang matandang babae na nakakilala sa paglalarawan niya kay Ara. Si Ara ba na may anak na lalaki? Kilala ko. Nasa bahay ng kaibigan niyang si Nenny. Doon sa may dulo ng kalsadang iyon, yung bahay na may mga bougainvillea sa bakod. Nagpasalamat si Enzo at halos takbuhin ang direksyong itinuro. Nakita niya ang bahay. Simple lang, ngunit may init ng isang tahanan. Huminga siya ng malalim at kumatok sa pinto. Ang paggising sa Batangas ay dapat nagdulot ng kapayapaan, ngunit ang dala nito ay isang mabigat na lungkot. Yakap-yakap niya si Dylan habang natutulog ito at pinagmamasdan ang payapang mukha nito. Tama ba ang ginawa niya? Ang ilayo ang anak sa ama nito. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mga salita ni Enzo, kailangan ko si Ara para sa kanya, at ang mapanuyang tawa ni Katrina, alam niyang wala siyang pagpipilian. Mas mabuting lumaki si Dylan sa simpleng buhay na puno ng katotohanan, kaysa sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagtaka siya. Sino naman ang bibisita ng ganoon kaaga? Binuksan ng kaibigan niyang si Nenny ang pinto. Narinig ni Ara ang gulat sa boses nito. Sino po sila? Hinahanap ko si Ara. Nandito ba siya? Ang boses na iyon. Ang boses na iyon na parehong nagdulot sa kanya ng pag-asa at sakit. Napabangon si Ara, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. At naroon siya. Si Enzo. Nakatayo sa pintuan, mukhang pagod, ang damit ay lukot, at ang mga mata ay namumugto. Hindi ito ang makapangyarihang sihi na kilala niya. Ito ay isang lalaking mukhang nawala ng lahat. Ara, sabi nito, ang boses ay basag. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Ara, kahit ang totoo ay nanginginig ang kanyang buong katawan. Paano mo kami nahanap? Hindi mahalaga iyon, sabi ni Enzo, humakbang papasok. Ara, kailangan mong makinig sa akin. Please. Wala na akong dapat pakinggan, sabi ni Ara, umatras. Umalis ka na, Enzo. Hayaan mo na kami. Hindi, mariing sabi ni Enzo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan. Hindi ako aalis hanggat hindi mo naiintindihan. Lumapit ito, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Nagkamali ako, Ara. Sobrang dami kong pagkakamali. Duwag ako. Gago ako. Lahat ng iyon totoo. Pero may isang bagay na totoo rin, isang bagay na huli ko nang naintindihan. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Mahal kita, Ara. Mahal kita hindi dahil kailangan ko ng ina para sa anak ko. Mahal kita dahil ikaw si Ara. Mahal kita dahil sa tapang mo, sa kabutihan mo, sa paraan ng pagngiti mo. Ikaw ang tahanan ko, Ara. Kayo ni Dylan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Ara. Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gusto niyang maniwala. Ngunit ang sakit ay masyadong sariwa. Huli na ang lahat, Enzo, sabi niya,
pilit na binabawi ang kanyang mga kamay. Hindi pa huli ang lahat, sigaw nito. At sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan, mas malaki at mas bago kaysa sa dala ni Enzo, ang huminto ng mabilis sa tapat ng bahay. Mula rito ay bumaba si Doña Eleanor, ang mukha ay puno ng galit. At sa likod nito, na para bang isang anino, ay si Katrina. Enzo, sigaw ni Doña Eleanor, nagmamart sa papasok ng bahay na parang pag-aari niya ito. Ano nang kadramahan ito? Umuwi ka na. Nakakahiya ka. Sinundan nito si Enzo. Nang makita siya ni Katrina, isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi nito. Ang eksena ay kumpleto na. Pakiramdam ni Ara ay nasa loob siya ng isang masamang panaginip. Ang lahat ng taong sumira sa kanya ay nasa iisang silid. Umalis na kayo dito, sigaw ni Ara, biglang nakahanap ng lakas. Hinila niya si Enzo palayo sa kanya. Tapos na tayo, Enzo. Tapos na ang lahat. Enzo, halika na. Hayaan mo na ang babaeng iyan, sabi ni Doña Eleanor, sinusubukang hilahin ang anak. Ngunit hindi nagpatinag si Enzo. Tiningnan niya ang kanyang ina, pagkatapos ay kay Katrina. Isang malamig na galit ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi ako sasama sa inyo, sabi ni Enzo. At ikaw, lumingon ito kay Katrina. Tapos na ang laro mo. Alam ko na ang lahat. Tumawa si Katrina. Anong laro? Ang tanging ginawa ko ay tulungan kang mahanap ang nawawala mong pamilya. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Enzo. Ikaw ang nagpadala ng sulat. Ikaw ang nagplano ng lahat para sirain ako. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang pagkabigla sa mukha ni Katrina. Ngunit mabilis itong napalitan ng pagkasuklam. Ako nga. At dapat lang sa'yo iyan. Para sa kahihiyang ibinigay mo sa akin. Gumuho ang mundo ni Ara. Totoo nga. Ang lahat ng sinabi ni Katrina sa coffee shop ay totoo. Ang buong pagkikitap nila ni Enzo ay isang masalimuot na plano ng paghihiganti. Ngunit bago pa man siya tuluyang panghinaan ng loob, nakita niya si Dylan na nakatayo sa may pintuan ng silid, gising na, ang mga mata ay puno ng takot dahil sa sigawan. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot ni Ara. Ang pumalit ay ang tapang ng isang ina. Humarap siya kay Doña Eleanor, na ngayon ay masamang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit kayo nandito, sabi ni Ara, ang boses ay matatag at hindi nanginginig. Pero ito ang pamamahay ng kaibigan ko. At hindi kayo welcome dito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Hindi na po ako natatakot sa inyo. Natigilan si Doña Eleanor. Nang marinig ni Enzo ang mga salita ni Ara, isang paghanga ang pumuno sa kanyang puso. Ito ang babaeng mahal niya. Matapang. Matatag. Humarap siya sa kanyang ina. Narinig niyo siya, maumalis na kayo. Enzo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam na alam ko, ma, putol ni Enzo. Sa unang pagkakataon, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Tumayo siya sa pagitan ng kanyang ina at ni Ara, isang pader na hindi na magigiba. Siya ang asawa ko. At ang batang iyon, tumingin siya kay Dylan, ay anak ko. Sila ang pamilya ko. May pangalang Alcaraz man o wala. Pagkatapos ay hinarap niya si Katrina. Ang mga mata ay puno ng awa at galit. At ikaw, Katrina. Sana balang araw, mahanap mo ang kapayapaan. Pero huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Umatras si Katrina, talunan. Sumakay ito sa kotse at mabilis na umalis. Naiwan si Doña Eleanor, nakatayo, nakatingin sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Enzo, nakita niya ang kanyang ina na mukhang matanda at nag-iisa. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Tumalikod ito, sumakay sa sasakyan at umalis. Natahimik ang buong bahay. Tanging ang mahinang pag-iyak ni Dylan ang maririnig. Lumapit si Ara sa anak at niyakap ito. Naiwan si Enzo na nakatayo, nakatingin sa babaeng mahal niya. Ang babaeng sinaktan niya ng husto. Ang babaeng handa niyang ipaglaban hanggang sa huli. Lumapit siya ng dahan-dahan. Lumuhod siya sa harap ni Ara. Hindi bilang hindi bilang isang Alcaraz. Kundi bilang si Enzo, isang lalaking nagmamahal at humihingi ng tawad. Patawarin mo ako, Ara, sabi niya, ang boses ay basag. Tumingin siya sa mga mata nito, ipinapakita ang lahat ng sakit at pag-ibig sa kanyang kaluluwa.
Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang katahimikan na naiwan matapos ang pag-alis ni na Doña Eleanor at Katrina ay mabigat, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng takot. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga hindi masabi na salita, ng mga sugat na kailangan pang gamutin. Hindi agad sumagot si Ara sa tanong ni Enzo. Paano mo sasagutin ang isang tanong na maaaring magbago ng iyong buong buhay? Tumingin siya kay Enzo, na nakaluhod pa rin sa sahig na kahoy, ang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dylan, na nakayakap sa kanya, ang maliliit na kamay ay nanginginig pa rin. Tumayo ka, Enzo, mahinang sabi niya. Tumayo ito, ngunit hindi lumapit. Naghintay ito. At iyon ang unang pagbabago na napansin ni Ara. Dati, ipipilit nito ang gusto niya. Ngayon, naghihintay siya ng kanyang pahintulot. Hindi niya pinalaya si Enzo. Hindi rin niya sinabing manatili ito. Sa tulong ng kaibigan niyang si Nene, nagpasya siyang hayaan lang ang mga bagay-bagay. Nag-arkila si Enzo ng isang maliit na kwarto sa kalapit na bahay paupahan. Hindi na siya ang CEO ng Alcaraz Corporation na dumating sakay ng isang marangyang sasakyan. Isa na lang siyang simpleng lalaki sa Batangas na may isang layunin, ang mabawi ang tiwala ng kanyang pamilya. Ang mga sumunod na araw ay isang mabagal na sayaw ng pag-aalinlangan at pag-asa. Walang pilitan. Walang malalaking pangako. Tanging maliliit na gawa. Isang umaga, nagising si Ara at nakita si Enzo na inaayos ang kanilang sirang bakod na kawayan. Pawisan ito sa ilalim ng sikat ng araw, ang kanyang mamahaling polo shirt ay napalitan ng isang simpleng puting t-shirt. May mga paltos ang kanyang mga kamay na sanailang humawak ng ballpen at mga dokumento. Nang makita siya nito, umiti lang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Isang hapon, nakita niya si Enzo at si Dylan sa dalampasigan. Hindi sila naglalaro ng basketball. Nagtatayo sila ng kastilyong buhangin. Tinuturuan ni Enzo si Dylan kung paano humanap ng pinakamagandang kabibe para gawing palamuti. Narinig ni Ara ang tawa ni Dylan, isang tawa na malaya at walang takot. Isang tawa na hindi niya narinig noong nasa mansyon sila. Dahan-dahan, ang mga pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga siwang. Sa gabi, umuupo sila sa labas ng bahay ni Nen, sa ilalim ng mga bituin, habang mahimbing na natutulog si Dylan sa loob. Nag-uusap sila. Hindi tungkol sa kasal o sa hinaharap. Nag-uusap sila tungkol sa mga simpleng bagay. Ikinuwento ni Ara ang buhay nila ni Dylan sa loob ng 5 taon, ang hirap, ang mga munting kasiyahan, ang kanyang mga takot. Nakinig si Enzo, hindi nagsasalita, ngunit ang sakit at pagsisisi ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata. Ikinuwento naman ni Enzo ang kanyang buhay sa gintong haula, ang bigat ng mga inaasahan, ang kalungkutan, ang pakiramdam na hindi siya ang may-ari ng sarili niyang buhay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang lalaki sa likod ng pangalang Alcaraz. Isang taong nasaktan din sa ibang paraan. Alam ko, mali pa rin ang ginawa ko, sabi ni Enzo isang gabi, habang nakatingin sila sa madilim na dagat. Walang anumang kalungkutan ang makakapantay sa hirap na pinagdaanan mo. Ang gusto ko lang sabihin ay sa pagdating nyo, parang binigyan nyo ako ng dahilan para lumaban para sa sarili ko. Natakot ako, Enzo, pag-amin ni Ara, ang boses ay halos isang bulong. Natakot akong maniwala ulit. Akala ko isa lang akong parte ng plano. Ikaw ang plano, Ara, sabi ni Enzo, lumingon ito sa kanya. Noong una, hindi ko alam. Pero ngayon, sigurado ako. Ikaw at si Dylan. Kayo ang plano. Kayo ang lahat. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang tumakbo si Dylan palapit kay Enzo. Papa, sigaw ng bata. Tingnan mo, ang laki ng alimango. Natigilan sina Ara at Enzo. Iyon ang unang pagkakataon. Ang unang pagkakataon na tinawag ni Dylan si Enzo na Papa ng kusa. Nakita ni Ara ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Enzo. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit huli na. Nakita na niya. Lumuhod si Enzo at niyakap si Dylan ng mahigpit. Ang galing mo, anak, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Nang gabing iyon, habang magkatabi silang nakaupo sa buhanginan, hinawakan ni Enzo ang kamay ni Ara. Ara, pagsisimula nito. Alam kong wala akong karapatang humiling ulit. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Pero gusto kong malaman mo na
Kumuha ito ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na diamante. Isa itong maliit at perpektong hugis na kabibe, isa sa mga pinulot nila ni Dylan kanina. Lumuhod si Enzo sa buhanginan. Arabella Reyes, papakasalan mo ba ako ulit? Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa isang kasunduan. Hindi dahil sa responsibilidad. Kundi dahil mahal na mahal kita at gusto kong makasama kayo ni Dylan habang buhay. Tumingin si Ara kay Enzo, na nakaluhod sa harap niya, iniaalay ang isang simpleng kabibe na parabang ito ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Tumingin siya sa dagat, sa mga bituin. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa, ay tila hinugasan ng alon. Ang natira ay pag-ibig. Isang pag-ibig na nasubok ng panahon, nasaktan ng kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinatibay ng katotohanan at kapatawaran. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi, at ang mga luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata ngayon ay mga luha ng kaligayahan. Dahan-dahan siyang tumango. Sa di kalayuan, sa kalsada, may isang pamilyar na itim na sasakyan na huminto. Bumukas ang pinto at bumaba si Doña Eleanor. Mag-isa lang ito. Nakatayo ito roon, nakatingin sa kanila mula sa malayo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit o pagsuway. Ang nakita ni Ara ay isang bagay na iba, isang bakas ng kalungkutan, at marahil, isang pahiwatig ng pagsisisi. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula noong lumuhod si Enzo sa buhanginan ng Batangas, hindi bilang isang alkaraz, kundi bilang isang lalaking nagmamahal. At sa loob ng isang taon na iyon, mas marami siyang natutunan tungkol sa buhay at pag-ibig kaysa sa 32 taon niya sa mundo ng yaman at kapangyarihan. Ang kasal nila ay hindi ginanap sa isang malaking katedral. Idinaos ito sa dalampasigan kung saan nagsimula ang kanilang paghilom. Ang arko ay gawa sa mga kawayan na pinalamutsyan ng mga puting bulaklak ng bougainvillea. Ang mga bisita ay iilan lang, ang kaibigan ni Ara na si Nen at ang pamilya nito, ilang mga kapitbahay na naging kaibigan na rin nila, at si Dylan, ang kanilang best man. Nasuot ang isang maliit na barong at seryosong-seryoso sa kanyang tungkulin na hawakan ang mga singsing na gawa sa simpleng pilak. Si Ara ay lumakad sa pasilyong buhangin, nakasuot ng isang simpleng puting bestida na umaabot hanggang sa kanyang mga sakong. Ang buhok niya ay nakalugay lang, nililipad ng hangin mula sa dagat. Walang mamahaling alahas, walang magarbong makeup. Pero para kay Enzo, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang ngiti sa kanyang mga labi habang papalapit siya ay mas makinang pa sa lahat ng chandelier sa mansyon ng mga Alcaraz. Sa unang hanay ng mga upuan, may isang hindi inaasahang bisita. Si Doña Eleanor. Mag-isa siyang dumating, nakasuot ng isang disenteng bestidang kulay beige. Wala na ang mapanuring tingin, wala na ang aura ng isang reyna. Isa na lang siyang ina na nanonood sa kasal ng kanyang anak. Matapos ang seremonya, habang nagkakasiyahan ang lahat sa isang simpleng salu-salo, nilapitan ni Ara ang kanyang biyenan. Nakita sila ni Enzo na nag-uusap mula sa malayo. Hindi niya narinig ang kanilang pinag-usapan, ngunit nakita niya ang ginawa ng kanyang ina. Dahan-dahan nitong inalis ang isang antigong pulseras mula sa kanyang pulso, isang family heirloom na ipinasa sa kanya ng kanyang sariling ina, at isinuot ito sa kamay ni Ara. Isang kilos na mas malakas pa kaysa sa anumang salita ng paghingi ng tawad o pagtanggap. Nakita ni Enzo na tumulo ang luha sa mata ng kanyang ina, at marahan itong niyakap ni Ara. Sa sandaling iyon, alam ni Enzo na ang paghilom ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa kanilang buong pamilya. Hindi na sila bumalik sa Maynila para manirahan. Ibinenta ni Enzo ang kanyang mga share sa Alcaraz Corporation na ikinagulat ng buong business community. Ginamit niya ang isang maliit na bahagi ng pera para magtayo ng sarili niyang consulting firm. Maliit lang, may opisina sa isang kwarto ng bahay na ipinatayo nila malapit sa dalampasigan. Ang mga kliyente niya ay mga maliliit na negosyante sa probinsya na tinutulungan niyang palagin ang kanilang mga negosyo. Mas maliit ang kita, ngunit mas malaki ang kasiyahan. Ang buhay nila ay simple. Sa umaga, sabay nilang inihatid si Dylan sa eskwelahan. Pagkatapos, magtatrabaho si Enzo sa kanyang opisina sa bahay, habang si Ara naman ay nag-umpisa ng isang maliit na online business na nagbebenta ng mga lokal na produkto. Sa hapon, sinusundo nila si Dylan at dumiretso sa dalampasigan para maglaro.
Isang hapon, habang abala si Enzo sa pagrepaso ng isang business plan, naramdaman niya ang maliliit na braso na yumakap sa kanyang liig mula sa likuran. Papa, tapos na po ba kayo? Tanong ni Dylan. Ngumiti si Enzo at inikot ang kanyang silya para harapin ang anak. Malapit na, anak. Bakit? Naghahanda po si mama ng merienda. Pupunta daw po tayo sa beach para panoorin ang sunset. Talaga? Sige, tatapusin ko na to, sabi ni Enzo at ginulo ang buhok ng anak. Paglabas niya, nakita niya si Ara sa kusina, naglalagay ng mga sandwich at sariwang buko juice sa isang basket. Lumapit si Enzo at niyakap ito mula sa likuran, isiniksik ang kanyang mukha sa liig nito. Ang bango naman ng asawa ko, bulong niya. Humagigik si Ara at lumingon para halikan siya sa labi. Ikaw talaga. Halika na, baka hindi natin maabutan ang paglubog ng araw. Nasa dalampasigan sila, nakaupo sa isang banig, habang si Dylan ay masayang nagpapatakbo ng saranggola. Ang langit ay pinintahan ng kulay kahel, rosas at lila. Ang hangin ay malinis, at ang tanging maririnig ay ang alon at ang masayang sigaw ni Dylan. Hinawakan ni Enzo ang kamay ni Ara. Pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Tiningnan niya ang babaeng nagbago ng kanyang buhay, ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Masaya ka ba, Ara? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Ara, ang mga mata ay kumikinang sa ilaw ng papalubog na araw. Sobra. Sobrang saya ko, Enzo. Sumandal ito sa kanyang balikat. Ikaw? Tumingin si Enzo sa kanyang mag-ina. Si Dylan na tumatakbo ng malaya. Si Ara na payapang nakasandal sa kanya. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang lahat. Ito ang kanyang tagumpay. Salamat, bulong ni Enzo. Napakunot ang noo ni Ara. Para saan? Salamat sa pagturo sa akin kung paano magmahal, sagot niya at hinalikan ito sa noo. Niyakap siya ni Ara pabalik. Magkasama nilang pinanood ang araw na dahan-dahang lumubog sa karagatan, isang pangako ng isang bagong umaga, ng kanilang bagong simula. Isang simula na hindi perpekto, ngunit totoo. At para kay Enzo, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Mga minamahal kong tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Ara at Enzo. Mula sa unang pagtibok ng kaba, sa bawat patak ng luha, hanggang sa huling ngiti ng tagumpay, naramdaman ko ang inyong presensya. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mga pinagdaanan. Naramdaman ko ang takot ni Ara, ang bigat ng responsibilidad ni Enzo, at higit sa lahat, ang walang hanggang pag-asa na sa kabila ng lahat ng sakit, mayroong liwanag na naghihintay. Ang pagsulat nito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang karagatan, minsan, ito ay isang malakas na bagyo na sumusubok sa tatag ng ating mga puso. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay ang pagtanggap sa mga pagkakamali, ang paghilom ng mga sugat ng nakaraan, at ang pagpili na manatili at lumaban, kahit gaano pa kahirap. Ang bawat isa sa atin ay may daladalang sariling mga takot at pasanin, ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa at kapatawaran, maaari tayong bumuo ng isang kinabukasan na mas maganda kaysa sa ating pinangarap. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwentong ito. At ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong mga puso? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.